Dumako po tayo sa ika-38 na tanong sa Westminster Shorter Catechism. Basahin nga po natin lahat. Ano-ano ang mga pakinabang na tatanggapin ng mga mananampalataya kay Kristo sa muling pagkabuhay? At ang sagot po dyan ay basahin natin. Sa muling pagkabuhay, ang mga mananampalataya ay bubuhayin sa kabanalan, kikilalanin at ipapahayag ang kanilang pagiging walang sala sa araw ng paghuhukom at gagantipalaan ng ganap na kasiyahan kasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Yes, yan po. So sa madaling salita po, ang muling pagkabuhay ay ang katuparan ng pag-asa ng mga mananampalataya, kaluwalhatian, katarungan, ganap na kaligayahan at buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Naniniwala ba kayo dito? Amen. Sa Biblia, tinuturo po na ang muling pagkabuhay ay sa pamamagitan ng kaluwalhatian. Kung mababasa natin sa Juan 5:28, sabi diyan, huwag kayong mamangha sa bagay na ito sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Kasunod niyan, sila na gumawa ng mabuti ay lalabas mula sa libingan patungo sa buhay. Ang mga gumawa ng masama ay lalabas mula sa mga libingan patungo sa kahatulan. Sabi pa po sa 1 Corinthians 15:42, ganito rin ang pagkabuhay muli ng mga patay. Ito ay inililibing sa kabulukan, ito ay ibinabangon sa walang hanggang kabulukan. At kung mababasa natin sa kadugtong na verses, ito ay inililibing sa walang karangalan, ito ay ibinabangon sa kaluwalhatian, ito ay inililibing sa kahinaan, ito ay ibinabangon sa kapangyarihan. At sa 15:44, ito ay inihasik na likas na katawan. Ito ay babangon sa spiritual na katawan, mayroong likas na katawan at mayroong spiritual na katawan. So itinuturo po sa atin, di ba, na mananampalataya, na may na kapag namatay ang isang mananampalataya, of course, meron siyang pag-asa na makakasama niya ang Diyos sa magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan, at yung mga namatay na hindi tumanggap ng kaligtasan ay saan mapupunta? Sa impyerno, di ba po? Sabi pa sa 1 Thessalonica 4:17, basahin nga po natin to. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaat upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa ngayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So makikita po natin dito kung paanong paraan tayo makakasama ng Diyos. Amen? Sabi pa po sa Biblia, walang hanggang masaya dahil sa Diyos. So bakit sinabi yon? So kung mababasa natin po sa awit ni David, basahin po natin yan. Sa awit 16:11, sabi, itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So even si King David, naranasan niya ang Panginoon. Kaya niya, nasabi niya itong mga salitang ito. At kung mababasa natin sa Mateo 25:34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. So ito yung katunayan na lahat ng mga mananampalataya tumanggap sa Panginoong Hesus ay mararanasan yung walang hanggang kasama ang Diyos. Sabi pa sa 1 Corinthians 2:9, subalit ayon sa nasusulat, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na umiibig sa Kanya ay hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng mga tao. So ito naman, describe din sa mga taong nakarinig ng salita ng Diyos pero hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. At sabi pa sa 1 Thessalonica 4:17, basahin po natin, pagkatapos nito, tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin, sa gayon makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. So makikita po natin na ang mga ito ay sagot. Ang mga ito ay para ituro sa mga mananampalataya na kagaya natin tungkol sa mga magiging pakinabang natin sa muli nating pagkabuhay. So, sa pagbabalik ni Jesus, naniniwala ba kayo sa second coming of Jesus Christ or sa isipan niyo lang yun? Mahalaga na talagang paniwalaan natin na darating ang Panginoong Jesus.
Kaya, ito po yung tatlong mahalagang katotohanan tungkol dito. Una, ang kapakinabangan ng mga Kristiyano sa muling pagkabuhay ay, ano sabi dyan? Kalwalhatian. So, meron pong dalawang muling pagkabuhay sa oras ng pagbabalik ni Jesus. So, makikita natin dyan, yung number 1, muling pagkabuhay ng mga Kristiyano. So, masasabi po natin dyan na ang yung kanilang pagkabuhay ay para tanggapin ang, ano sabi? Buhay na walang hanggan. Yung pangalawang namang pagkabuhay ay yung muling pagkabuhay ng mga hindi tumanggap sa kaligtasan ni Jesus. Ang kanilang pagkabuhay ay para tanggapin ang paghuhukom upang walang hanggang nasa impyerno. So makikita po natin yung kaibahan ng mga tumanggap sa Panginoon at yung mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesus. Ang kanilang muling pagkabuhay ay para tanggapin ang paghuhukom upang walang hanggang nasa impyerno. Kung kaya't ang muling pagkabuhay ng mga Kristiyano ay kalwalhatian. So makikita po natin yan sa 1 Corinthians 15:52. Basahin po natin. Sa isang sandali, sa isang sak mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta, pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. So, di ba, makikita natin na yung mga namatay na Kristiyano, may pag-asa rin sila. Hindi iniibig sabihin na, namatay na sila, parang wala na silang patutungan. Hindi. Pangako ng Diyos na ikaw na mananampalataya na kapag namatay yung physical na katawan, pag dumating na yung araw na dumating ang Panginoong Jesus, isasama ka rin niya sa kanyang kaharian. Amen? Pangalawa na kapakinabangan ng mga Kristiyano ay ang, basahin po natin, maririnig ang boses ng Panginoon sa nagsasabing ikaw ay kilala ko. Totoo yan kasi sabi sa Mateo 7:21, basahin natin, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, diba? So, makikita natin doon, hindi lahat ng mga akala nila ng mga gumagawang bagay na tanging Panginoon Diyos pa rin ang nakakaalam kung sino yung nakikilala ng mga anak niya. Amen? So sa oras na ito, ang lahat ng mga namatay, kahit hindi naniniwala rin, ay muling isusuot ang kanilang katawan. At ang katawan ng Kristiyano na buhay pa sa lupa, ay mababago para sa buhay na walang hanggan. Lahat sila ay tatayo sa harap ng Panginoon upang tumanggap ng paghuhukom para sa buhay na walang hanggan sa impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan. So makikita po natin nga dito yung mga haharapin ng mga tao na nananampalataya sa Panginoon Diyos at yung mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Sa kabila nito, ang mga naniniwala ay tatayo sa kanan ng Panginoon para sa walang hanggang maluwalhating buhay. Diba? Mapapakinggan nila ang boses ng Panginoon at nagsasabing, ikaw ay aking nakikilala, binili kita. Basahin nga po natin yung yellow. Ikaw ang aking nakikilala, binili kita sa pamagitan ng aking dugo, kaya tayo ay magkakasama sa maluwalhating buhay na walang hanggan. Diba? Amen. At sila ay papasok sa langit na walang kalungkutan at kahirapan. So, papunta na sa langit, wala nang lungkot doon, wala nang hirap. Ang kanilang buhay na masayang mamumuhay na walang hanggan sa langit kasama ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Sinabi din po ni Jesus sa mga taong naniniwala sa Ebanghelyo na ni Mateo 13:43, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama, ang may pandinig ay makinig. So tinuturo po sa Biblia kung paano natin makakasama at makikita ang ating Panginoon. Kaya, bilang Kristiyano at mananampalataya, hindi ka pwedeng hindi maging masaya kahit ano man yung mga problema mo sa buhay, sa ating buhay, dahil meron tayong kahangang pag-asa na kalwalhatian. Amen. Diba? Iba po yung pakiramdam na meron ka sa sarili mong nalalaman na katotohanan na pag-asa. May pag-asa ka na pag namatay ka, meron kang buhay na makakasama ang Panginoong Jesus. At yung pangatlo po, nakapakinabangan ng mga Kristiyano sa muling pagkabuhay ay, basahin po natin, may gantimpala na
na ganap na kasiyahan kasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Masaya ba kayo ngayon? Na nakilala niyo ang Diyos? Amen. At dadagdag pa yung kasiyahan niyo sa mga oras ng muling pagkabuhay. Ang pangako ng Panginoon ay gantimpala na ganap na kasiyahan kasama ang Diyos magpasawalang hanggan. Imagine, ito yung pangako ni Lord sa atin. Meron siyang promise, and we know that God keep His promises. Amen? Gantimpala na ganap na kasiyahan, magpawalang hanggan kasama siya. Ito po yung pinakadakila, pinakamataas, at pinakamahalaga ang kapakinabangan ng mga taong naniniwala kay Jesus. Bakit? Sapagkat makikita din natin, di ba, si David, naniniwala siya patungkol dito. Kahit hindi na pumunta sa lupa ang Mesayas ng panahon niya, nagawa pa niyang umawit, sabi sa awit 16:11. Basahin natin. Basahin po natin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. So makikita natin na yung buhay ni David, kaya niya naisulat ng mga to. Kasi din naranasan niya. Kilala niya ang Panginoon Diyos, meron siyang relasyon sa Panginoon Diyos, at alam niya yung patutunguhan niya kapag dumating na yung araw na siya ay pupunta kasama ang Panginoon. So kung makikita po natin mga kapatid, maliwanag na itinuturo sa atin yung kahalagahan na alam natin kung ano yung mga kapakinabangan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. So tayo yon. Ano yung mga kapakinabangan na mararanasan natin sa muling pagkabuhay natin. So tinuturo dyan yung kalwalhatian, tas maririnig ang boses ng Panginoon, nagsasabing kilala niya tayo. At ang pangatlo, yung pinakamataas at pinakamahalagang kapakinabangan ng mga Kristiyano ay may gantimpala na ganap na kasiyahan kasama ang Diyos. Kaya this is also an encouragement to all believers na ang buhay natin ay talagang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos para gamitin natin sa mga bagay na nakakalugod sa Kanya. And as my conclusion, makikita natin na mayroon dalawang muling pagkabuhay. Ang isa ay muling pagkabuhay para sa mga Kristiyano, so yun yung mga mananampalataya, upang tanggapin ang buhay na walang hanggan, at ang isa pa ay muling pagkabuhay para sa mga hindi naniniwala para tanggapin ang paghuhukom. Di ba tayo, may mga pamilya tayo, gusto nyo ba na maiwanan sila? So kung tayo na nakakakilala sa Panginoon, mahalaga na ibahagi din natin sa kanila kung ano yung kaligtasan na meron tayo hanggang hindi pa huli ang lahat. Ang muling pagkabuhay ay sa oras ng muling pagbabalik ni Jesus, at sa oras na ito, ang mga namatay ay muling isusuot ang kanilang katawan, at ang mga Kristiyano na buhay pa sa lupa ay mababago para sa maluwalhating katawan. Medyo broad yung explanation dyan, pero kung gusto nyo talagang maunawaan patungkol sa mga bagay na to, mababasa natin yun sa Bible. At lahat sila ay tatayo sa paghuhukom ng Diyos. At sa oras na ito, magsabihin ni Kristo sa mga Kristiyano na ikaw ay kilala ko, binili kita sa pamagitan ng aking dugo, kaya wala kang kasalanan, sila ay papasok sa langit na walang kalungkutan at kahirapan at masayang mamumuhay kasama ang Diyos walang hanggan. So, ang tanong, naniniwala ba tayo dito? Mahalaga na hindi lang natin siya parang narinig. Naniniwala tayo na ang buhay natin ay hindi natatapos dito sa lupa. Amen. Kaya, sapagkat ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay hindi lamang pag-asa para sa hinaharap, hinuhubog nito kung paano tayo mabubuhay ngayon. Kaya meron po ditong mga practical na paraan kung paano natin ito maiaangkop sa ating buhay. Basahin po natin yung una. Sabi dyan, mamuhay ng may pag-asa kahit sa gitna ng pagdurusa. Bakit? Dahil alam natin na ang ating hinaharap ay muling pagkabuhay at kalwalhatian. Hindi tayo panghihinaan ng loob sa mga oras ng pagsubok sapagkat ang sakit, pagkawala, paghihirap ay pansamantala lamang. Ngunit ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Pangalawa, ano pang sabi dyan? Labanan ang kasalanan at itaguyod ang kabanalan. Ang ating mga katawan ay muling bubuhayin sa kalwalhatian. Kaya, pinaparangalan natin ang Diyos sa ating pamumuhay ngayon sa pamagitan ng pagsunod, kalinisan ng buhay at katapatan. Pangatlo, harapin ang kamatayan ng walang takot. Madali siyang sabihin, pero mahirap siya kapag nandun ka na sa point na mamamatay ka na. Tama? Tama. Totoo yan.
Pero dahil tayo ng mga mananampalataya ng Panginoon, ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ito'y nagbibigay sa mga mananampalataya ng kapayapaan, lakas ng loob, at katiyakan, lalo na sa mga sandali ng pagdadalamhati o kawalang katiyakan. Imagine wala kayong idea sa mga bagay-bagay patungkol sa death of those believers, di ba? Pero ngayon, dahil alam natin, yung patutunguhan natin, kapag dumating na yung araw na yon, kaya meron tayong pag-asa. Pang-apat, basahin natin, manatiling tapat at matatag. Sabihin mo sa katabi mo, manatiling tapat at matatag. Sapagkat ang kaalaman ng hayagang kilalanan tayo ni Kristo ay naghihikayat sa atin na manatiling tapat sa Kanya kahit may kabayaran na pagsunod kay Kristo. Tama. Mahirap mamuhay dito sa mundo, lalo na diba? Lahat tayo nakakaranas ng mga hirap. Minsan, hindi natin alam kung ba't kailangan pa natin pagdaanan. Pero, ine-encourage tayo ng ating Panginoon sa Kanyang salita na manatiling tapat at matatag. Amen? Ano po yung sumunod? Mamuhay na may walang hanggang pananaw. Ayan. So, lagi natin isa isip, isa puso, isa buhay. Na inilalaan natin ang ating buhay sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Ang mahalin ang Diyos, paglingkuran ang kapwa, at ipahayag ang ebanghelyo. Ito yung mga tinuturo na sa atin dito sa simbahan. At sa halip na mamuhay lamang para sa pansamantalang tagumpay. Diba? At yung huli, ano pong sabi dun sa last? Makahanap ng kagalakan at kaaliwan sa presensya ng Diyos. Ang ating hinaharap na ganap na nakikipag-ugnayan sa Diyos ay humihikayat sa atin na hanapin siya araw-araw. Diba? Sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pasasalamat. So mga kapatid, sa mga oras na to, naunawaan natin yung halaga ng buhay ng isang tao. Especially our lives, di ba? Na tung katotohanan to, hindi para takutin ang mga mananampalataya, kundi para bigyan ng pag-asa yung mga nananalig sa Panginoong Diyos hanggang sa dumating yung araw na darating siya at makakasama natin siya habang buhay.